Kung may isang Pilipinang artista na lumaki sa harap ng kamera, na naging bahagi ng buhay ng bawat Pilipinong pamilya, na kilala ng lahat, mula sa mga lolo at lola hanggang sa mga apo, isa lang ang pangalan. Raisa May Dizon, ang Chacha Girl, ang Little Miss Philippines, ang pinakabatang talk show host sa kasaysayan ng Philippine television. Pero narito ang bagay na hindi alam ng karamihan. Sa likod ng lahat ng tawanan, sa likod ng lahat ng masasayang sandali sa Itbulaga, sa likod ng lahat ng tagumpay, may isang panahon na halos natanggal si Raisa May sa Itbulaga. Dahil ayon mismo kay Raisa May, sa isang honest na pakikipag-usap sa host na si Tony Gonzaga sa Tony Talks. Siya ang pinakaunang tao na gustong alisin ang dating management. Nang magsimulang magbago ang Itbulaga, may isang bata na inihahanda para palitan siya. Isang beses lang siya pinapasok sa isang linggo. Nag-iisa siya sa dressing room, habang lahat ay nasa show. At ngayon, sasabihin ko sa iyo ang buong kwento. Una, alalahanin natin kung sino si Raisa May. Ang kanyang buong pangalan ay Raisa May Dizon. Ipinanganak siya noong Hunyo 12 at lumaki siya sa Pampanga. Siya ay ang pangalawa sa 3 magkakapatid at ang kanyang pamilya ay hindi mayaman. Noong bata pa siya, palagi siyang nanonood ng TV sa bahay ng kanilang kapitbahay dahil wala silang sariling telebisyon. At doon, sa harap ng TV ng kanilang kapitbahay, nagsimula ang isang pangarap. Pero ang pangarap na iyon ay hindi madaling matupad. Dahil nang pumunta sila ng kanyang ina sa audition ng Little Miss Philippines sa isang Purigold grocery store sa Santa Maria, Bulacan, ang pila ay napakatagal. Ang araw ay napakainit. At ang pera nila ay hinirampa ng kanyang ina para lang makarating doon. Pero si Raisa May, kahit gutom, kahit pagod, kahit mainit, hindi sumuko. Sinabi niya sa kanyang ina, "Gusto ko talaga ito, kaya nating tiisin." At nang dumating ang kanyang pagkakataon, nagsuot siya ng tube top at miniskirt, nagsuot ng sunglasses, at nag-perform ng super bass ni Nicki Minaj, kasama ang isang split, para sa isang 6 na taong gulang na bata. Pero hindi agad naging madali ang daan patungo sa tagumpay. Pagkatapos ng audition sa Pure Gold, may isa pang audition sa Broadway na mas malayo pa. At doon, sa Broadway audition, naramdaman ni Raisa May ang kanyang unang pagsubok. Sinabi niya sa Tony Talks, "Kinabahan ako noon kasi maraming bata. Yung mga typical na maputi, maganda, at charming. Tapos ako, kitang-kita na magulo ang hitsura ko. Maputi, maganda, charming." At si Raisa May, na nagsasabing magulo ang kanyang hitsura, ay nakatayo sa gitna ng lahat ng iyon. Pero hindi siya nawala ng tiwala sa sarili. Sa halip, nag-recite siya ng tula na tinuruan ng kanyang ate, na kinuha sa isang school book. Ang tula ay unang paglipad, tungkol sa isang agila na nahulog pero bumangon ulit. At habang nag-recite siya, nagpapalakpak pa siya ng kanyang mga braso para ipakita ang agila na lumilipad. At iyon, ang simpleng tula tungkol sa isang agila ay nagbukas ng pinto para sa kanya. Pumasa siya sa audition. Pumasok siya sa Little Miss Philippines. At sa kanyang unang pagpasok, nanalo siya agad. Pero sa pangalawa, natalo siya. At ang sakit ng pagkatalo ay naramdaman niya ng malalim. Sinabi niya, "Umiyak ako ng husto kasi ito ang aking pangarap. Tapos parang wala na akong pag-asa." Pero ang kwento ni Raisa May ay hindi nagtapos sa pagkatalo. Dahil may wildcard round at ang kanyang ina ay ayaw na siyang ibalik. Sinabi ng kanyang ina, "Tama na, nasubukan mo na." Pero si Raisa May, ang 6 na taong gulang na bata, ay hindi pumayag. Sinabi niya sa kanyang ina, "Gusto ko pang subukan, baka mapalad ako." At napalad nga siya. Nanalo siya sa wildcard round. Pumasok siya sa semifinals. At mula sa semifinals, nakarating siya sa grand finals. Pero bago ang grand finals, may isang bagay na nangyari na halos nagpabago ng lahat. Sinabi ng isang kalaban sa kanya, "Kami ay mga prinsesa, ikaw ay isang halimaw." Isang halimaw para sa isang 6 na taong gulang na bata. At hindi lang iyon. Ang dating kaibigan niya sa mga kalaban
ay nagsimulang maging masamang loob sa kanya. Tinatapakan pa ang kanyang sapatos. Pero si Riza May, kahit nasaktan, kahit nalungkot, hindi nawala ng tiwala sa sarili. At sa araw ng Grand Finals, nang tanungin siya kung ano ang kanyang ipagdarasal, sinabi niya, "Gusto kong manalo sa Little Miss Philippines para matulungan ang aking mga magulang. Kasi wala ng trabaho ang aking ama at ang aming kabuhayan ay ang maliit na tindahan namin." Iyon ang sagot ng isang 6 na taong gulang na bata. Hindi para sa sarili, para sa kanyang pamilya. At manang mo ang inanunsyo ang pangalan ng first runner-up, si Riza May, ay nag-isip na natalo siya. Sinabi niya, "Akala ko yung unang tatawagin ay siya ang mananalo, kaya nang hindi ako tinawag, nag-blank ako." Pero nang makita niya ang kanyang pamilya sa audience na nagtatalon-talon sa excitement, doon niya napagtanto na siya ang nanalo. Siya ang Grand Champion ng Little Miss Philippines. At mula sa araw na iyon, ang buhay ni Riza May ay nagbago ng ganap. Naging regular siya sa Juan for All for Juan segment ng Eat Bulaga, kung saan siya ang nagdadala ng numero kay Bossing Vic Soto. At biglang, nang ibigay sa kanya ni Bossing ang isang mikropono at headset, sinabi niya, "Oh, mayroon ka ng sariling show, The Riza May Show." Wala pang 7 taon si Riza May, at meron na siyang sariling talk show. At ang The Riza May Show ay naging isa sa mga pinaka-popular na programa sa Philippine television. Sa edad na 8, si Riza May ay naging kauna-unahang bata sa kasaysayan ng Philippine television na naging headliner ng kanyang sariling talk show. At ang kanyang unang guest ay walang iba kundi ang Queen of Philippine Cinema, si Susan Roses. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-importanting bahagi ng kwentong ito. Ang panahon na halos natanggal si Riza May sa Eat Bulaga. Ayon mismo kay Riza May sa Tony Talks, may isang panahon na ang kanyang schedule sa Eat Bulaga ay biglang nagbago. Mula sa araw-araw na pagpasok, ang kanyang schedule ay naging live only. Isang segment lang, sa isang linggo. At hindi lang iyon, sinabi niya, "Alam ko na ang dahilan. May batang inihahanda na para palitan ako. Sila ay tinuturuan na para sa aking papel. May isang bata na inihahanda para palitan siya, na tinuturuan na para sa kanyang papel. At si Riza May, na nagtrabaho ng husto para sa kanyang posisyon, na lumaki sa harap ng kamera ng Eat Bulaga, ay naramdaman ang sakit ng sitwasyong iyon." Sinabi niya sa Tony Talks, "Nasaktan talaga ako noon kasi pinagsikapan ko ang lahat ng ito. Tapos biglang aalisin na lang ako ng ganun. At ang pinakamasakit na bahagi, habang lahat ng mga host ay nasa show, habang lahat ay nagtatrabaho, si Riza May ay nag-iisa sa dressing room, naghihintay, para sa kanyang isang segment." Pero narito ang plot twist na binanggit mismo ni Riza May sa Tony Talks. Sinabi niya, "May plot twist, Miss Tony." At nang tanungin siya ni Tony kung ano ang plot twist, sinabi niya, "Nang manalo ako sa Little Miss Philippines, nabili ko ang bahay ng aming kapitbahay." Ang kapitbahay na noong bata pa siya ay nagsabing ang kanilang ari-arian ay mas mahalaga pa kaysa sa iyong buhay. Iyon ang mga salitang nasaktan sa kanya noong bata pa siya. Iyon ang mga salitang nanatili sa kanya hanggang ngayon. At ngayon, ang bahay ng kapitbahay na iyon ay pag-aari na niya. Pero bumalik tayo sa kwento ng Eat Bulaga. Kahit naramdaman ni Riza May ang sakit ng sitwasyon, kahit alam niya na may inihahanda para palitan siya, hindi siya sumuko. At ang dahilan? Sinabi niya, "Nagpasalamat ako sa TVJ kasi talagang nilaban nila ako para hindi ako matanggal. Binigyan nila kami ng katiyakan, hindi lang ako, kundi lahat kami." Ang TVJ, sina Tito, Vic, at Joey, ay nilaban si Riza May. Ayaw nilang matanggal siya. Ayaw nilang mawala ang batang lumaki sa kanilang programa. At dahil sa kanilang paglaban, si Riza May ay nanatili. Ngayon, pag-usapan natin ang paglipat ng Eat Bulaga sa TV5. Ayon kay Riza May, nang inanunsyo ng TVJ sa National TV ang paghihiwalay ng Tape Inc. at Eat Bulaga, iyon din ang araw na nalaman niya ang tungkol sa paghihiwalay. Hindi siya naabisuhan ng maaga, hindi siya nakonsulta,
Sinabi niya, noong araw na yon, pumunta kami sa trabaho na parang normal na araw, tapos biglang inanunsyo na ng TVJ sa national TV. Pero kahit nagulat siya, kahit nalungkot siya sa nangyari sa Eat Bulaga at TVJ, sinabi niya na ang paglipat sa TV5 ay nagdulot ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Mas malapit na relasyon sa TVJ at sa kanyang mga katrabaho. Sinabi niya, naging mas malapit kami. Ang dressing room namin ay magkakasama. Si TVJ ay nasa likod namin. Kaya ang aming relasyon ay naging mas matibay. At mula sa panahon ng Eat Bulaga sa TV5, si Riza May ay hindi na natatakot na matanggal. Dahil alam na niyang may mga taong nakatayo sa likod niya. Mga taong handang lumaban para sa kanya. Mga taong nagmamahal sa kanya. Hindi lang bilang isang artista, kundi bilang isang tao. Ngayon, pag-usapan natin ang kasalukuyang buhay ni Riza May. Sa edad na 20, si Riza May ay isa na sa mga pinaka-experienced na artista sa Philippine television. 20 taon na siya sa industriya. Kaya naman tinatawag siyang resume ng mga fans dahil ang kanyang resume ay mas mahabang-mahaba kaysa sa karamihan. Pero kahit gaano siya katagal sa industriya, kahit gaano karaming karanasan ang mayroon siya, si Riza May ay nanatiling mababa ang loob, nanatiling ang parehong batang lumaki sa Pampanga, na nangarap na makita ang kanyang sarili sa TV habang nanonood sa bahay ng kanilang kapitbahay. At nang tanungin siya ni Tony kung ano ang kanyang pangarap para sa kanyang sarili, sinabi niya, "Kung okay ang aking pamilya, okay na ako. Sila ang aking prioridad. Maaari akong mag-focus sa aking sarili mamaya kapag okay na sila." Kahit sa edad na 20, kahit matagal na siyang nagtatrabaho, kahit matagal na siyang nagbibigay sa kanyang pamilya, ang pamilya pa rin ang kanyang prioridad. Isang batang 6 na taong gulang na pumunta sa audition sa isang Pure Gold grocery store sa Bulacan na hiniram pa ang pera ng kanyang ina para makarating doon, na sinabihang halimaw ng isang kalaban, na halos natanggal sa Eat Bulaga, na nag-iisa sa dressing room habang lahat ay nasa show. At ngayon, sa edad na 20, ay isa sa mga pinaka-experienced na artista sa Philippine television. Kaya sa susunod na makita mo si Riza May sa TV, huwag mo lang siyang tingnan bilang ang Chacha Girl, o bilang ang Little Miss Philippines, o bilang ang resume ng Philippine entertainment. Tingnan mo siya bilang isang babae, na kahit ilang beses siyang sinubukang itapon, kahit ilang beses siyang sinabihang hindi siya sapat, hindi siya sumuko. Iyon ang tunay na kwento ni Riza May Dizon. At iyon ang dahilan kung bakit siya nandito pa rin ngayon. Nalungkot ka rin ba sa kwento ni Riza May? Alam mo ba na halos natanggal siya sa Eat Bulaga? I-comment mo sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa aming mga kwento. Salamat sa panood.